Di umano, batang multo, nag-I love you, nakuhanan pa raw sa CCTV. Ang sanggol ni na Ashley at John na si Baby Blair, likas daw na malambing. Pero ang ikinagulat ng mag-asawa, ang kanilang baby, parang biglang may sinabi. Biglang nagsalita ng I love you. Chinek agad namin siya sa CCTV. At hindi sila namali ng dinig. Ang kanila kasing narinig na i-record din daw ng CCTV. Pakinggang maigi. Pero ang kanilang ipinagtaka, ang kanilang anak, 8 buwang gulang pa lang, hindi pa nagsasalita. Hindi po siya masasabi ng 8-month-old na baby. At higit sa lahat, nung tignan nila ang kuha ng CCTV, Hindi naman bumuka yung bibig nung anak ko. Makikita din po kasi sa CCTV na pagkasabi po ng I love you, meron po siyang tinitigan dito sa part na to. kung hindi ito boses ni Baby Blair, kaninong tinig ang nai-record? Natakot po ako noon kasi po dito po kasi talaga sa bahay meron pong mga ibang mga nagpaparamdam. Ang CCTV footage kuha sa kwarto ni na Ashley sa kanilang bahay sa Binyan, sa Laguna. Dito po nangyari yung incident nung may nag-I love you sa CCTV. Tapos yung anak ko, pagkasabi po nung I love you, dito po siya nakatingin sa dressing room namin. Bali, at dito po, ito po yung dressing room. Kami lang po talagang pamilya yung nasa kwarto. Wala pong nakatira ditong bata. Wala rin daw silang kapitbahay na posibleng nasa likod ng boses na yon. Magkakalayo raw kasi ang mga bahay sa kanilang lugar. Kaya ang magkakamag-anak nagkakatakutan ngayon. Hindi po kami dito natulog nung gabing yon. Lumipat po kami ng ibang room, tas hinayaan lang po namin na nakabukas lang yung ilaw dito. Kasi po dito po kasi talaga sa bahay, meron pong mga ibang mga nagpaparamdam. Meron po kasing taga-massage yung sa bahay namin, ibang tao po yon. Siya lang po talaga yung nagmamasahe sa amin. Tapos lagi niya pong sinasabi na may nakikita daw po siya dito sa bahay. Yung mga bata po, naglalaro po na nakaputi. Ang pinaniniwalaan nilang bata, minsan na rin daw nagparamdam sa tiyuhin ni Ashley na si Ronald. Yung pagkatapos namin maghapunan, Ano yun? yung nakita kong bata around 13-14 ng edad. Mas lalo naman daw kinilabutan si na Ashley nung nakatanggap siya ng chat mula sa kanyang tiyahin. Sabi niya po sa akin parang napaginipan niya nga raw po kaming dalawa ni Tintin na naglalaro sa terrace. Ang tinutukoy ng kanyang tiyahin na si Tintin, anak nito at pinsan ni Ashley na 10 taon nang patay. Eksakto po, yung gabing yon, ayun po yung time na napaginipan niya po yun, yung may nagsalita ng I love you. I love you. Doon ko po na-realize na boses nga po pala siya ni Tintin, kaboses niya po. Yung sinad ko po sa kanila yung video, sabi po ng mama niya parang boses nga raw po nung anak niya. Familiar po talaga na kay Ate Tintin po yung boses. Si Ashley, close daw talaga noon sa kanyang pinsan na si Tintin. Madalas po siya ditong napunta, tapos dito po siya natutulog. Kwento ng kapatid ni Tintin na itago natin sa pangalang Hana, taong 2016, matapos bumisita ang nooy 14 anyos lang na si Tintin sa dentista, ang kanyang bibig nagdugo
Parang minadalit sa ngipin niya. Pina-check up namin siya sa mga iba't ibang ospital. Hindi nila maalam kung ano bang case or anong sakit. Ang ginawa namin, pinalbularyo namin. Sabi po ng albularyo, ang nakikita daw po nila sa picture ni Tintin is demonyo po. Kaya kinakabahan po ako pag pinag-uusapan po siya. Mula noon, nag-iba raw ang kilos ni Tintin. Ako po nagbabantay sa kanya. May mga chances na mag-isa siya sa taas para may kinakausap siya. Napagpasyahan nilang ipasyal siya noon sa bahay ni na Ashley. Dinala po namin siya dito. Baka po kasi gumaling kapag nakita yung mga pinsan. Habang kumakain daw si Tintin sa bahay ni na Ashley, bigla na lang nag-iba raw ang kilos nito. Tumulala po siya noon. Tintin? Tintin? May kwintas po siya na cruise na black. Hinila niya po yun. Tatakot kami lahat ng mga pinsan ko. Para po siyang nasaniban. Makalipas lang ang isang linggo, si Tintin tuluyan ng binawian ng buhay. Sobrang sakit po nun. Parang sobrang bilis po kasi talaga yun ang pangyayaring nun eh. Wala pang 1 week na wala na po siya. Ayon sa kanyang death certificate, ang kanya raw ikinamatay, leukemia o cancer sa dugo. Hanggang ngayon po kasi kapag napagkakwentuhan po yung mga about sa ate ko, masakit po talaga. Halos isang dekada na mula nung sumakabilang buhay si Tintin. Pero paniniwala nila, muli itong nagparamdam I love you. sa pamamagitan ng boses na nai-record sa CCTV Kaboses niya po. para tumulong na mabigyang linaw ang misteryosong boses na nai-record sa kwarto ni na Ashley. Binisita sila ng paranormal researcher na si Ana de la Cruz. Ano ang kanyang matutuklasan? Padaanin nyo. Dito po kayo gumawi. Kaya ba't hinahawakan niyo po yung likod mo? Mabigat nga kanina sa baba pala po. Merong umaano sa'yo. Wala po munang matutulog dahil ang kasagutan, sabay-sabay nating pakinggan sa aming pagbabalik. I love you. Nabulabog ang mag-asawang Ashley at John nang sa kanila raw kwarto sa Binyan sa Laguna may kung anong boses na nai-record ang CCTV camera. Hindi po siya masasabi ng 8-month-old na baby. Makikita din po kasi sa CCTV na pagkasabi po ng I love you, meron po siyang tinitigan dito sa part na to. Hinala ni Ashley, boses ito ng kanyang pinsan na si Tintin na isang dekada ng patay. Kaboses niya po. Nagbabaka sakali sila na baka may nais ipahiwatig ito ngayon. Kaya binisita sila Ashley ng paranormal researcher na si Ana de la Cruz. Hello po. Dito po kayo naka-stay? Anong napipili niyo? Mabigat ang bahay niyo. Ayon kay Ana, ang madalas daw na makitang paggala-galang nila lang sa bahay, hindi bata, kundi isa raw matandang babae. Lagi siyang nandito. Minsan ako po. At ang hinala nila, ito raw ang yumaong nanay ni Ronald at lola ni Ashley, si Lola Nora. Mabunga nga siya. Lahat, tinitignan niya, ultimo. Yan, lahat. Ang bigat. Nandiyan yung naiiyak siya. Yung lahat ng mga alaala nilang dating hindi na maganto. Parang nawala na. Ganun po talaga, dalang po tulad siya. Sa kwarto po namin, meron po ba? Meron dito ha, aninong itim. Napakabigat, sobra. Kaya ba't hinahawakan niyo po yung likod na Mabigat nga kanina sa baba pala po. Kasi merong something merong umahana sa'yo. Yun yung lalaki na nakaganoon. Kanina naramdag ko sa baba, Oo. ulit-ulit. Mahina kasi loob mo lakasan mo daw. Dito po ba yung ate ko? Medyo mga hanggang dito buhok? Opo. Oo, palakad-lakad lang.
Walang problema, okay naman siya. Ginagawa niya lang yung dating nabuhay siya. Masaya na po ako, nalaman ko po kung ano po yung kalagayan niya talaga. Miss na miss ko po. Actually, may disappointment ng konti. Parang may part sa akin na sana siya yun. Kasi namimiss ko nga. Dito mo na lang siya, ma'am. Tara na, pasok na tayo. Padaanin niyo. Dito po kayo bumuwi. Mababa siya. Ayan na, ha? Okay na yung bahay niyo, ha? Bumabas na yung anihing itim, ha? Kung makikita po natin dito sa part na to, nag-open ng tablet yung mother. So, possible na dito rin yung galing yung source. Kakabukas ko lang po nung tablet na yon. Pero, hindi pa po ayun yung time na may nag-I love you. Bakit naman po ako mag-e-edit ng video na ikakatakot ko? Meron palang mas malalim na dahilan kung bakit napunta po kayo dito. Ay, pala yung dala niya. Kaya nagsabi na I love you. Tapos ang nanay may mga gusto masabi. Hintay namin kailangan yun eh. Nay, salamat. Saan ka man dito ngayon, thank you. Mahal na mahal ka namin. Sabi nila, mas nakakatakot ang hindi natin nakikita. Pero minsan, ang mas nakakawinda I love you. ang inakala nating hindi na muling maririnig. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.